Alexa's POV. Inangkin ako ni Lucas ng paulit-ulit, ni hindi na niya nagawang maubad ang pang-itaas kong suot. At wala naman akong naging reklamo, kahit napakiramdam ko ay nababastusan ako, dahil mahal ko talaga siya. Ganito ba kasarap ang ginawa sa'yo ni David? No, wala kaming ginawa, maniwala ka. Nag-usap lang kami. Hindi ko na maiwasan ang maiyak. Dahil doon, pagpapasasaan kita ngayong gabi, bago kita itapon, naiintindihan mo. Sabi ni Lucas. Bumagsak ang katawan ko padapa. Pagod at sakit ng kalooban ang siyang bumabalot sa akin ngayon. I'm not done yet. Tapos ay itinihaya niya ako, at muling inangkin. Nagagalit ako sa kanya, pero wala na akong magawa, kaya hinayaan ko na lang siya. Hindi ko alam kung gaano katagal, at kung ilang ulit kaming nakaraos. Basta nang nasa kama na kami matapos ang huling beses, ay bumangon at tumayo si Lucas para magsuot ng robe. Ako naman ay tumayo rin, para sana maglinis sa bathroom, ngunit pinigilan niya ako. Hindi mo kailangang maglinis. Magbihis ka at lumayas ka na rito. Lucas, bulalas ko. Bakit? Ang akala mo ba ay hahayaan kong manatili ka? Walang nangyari sa amin ni David. Galit ko na ring sigaw na bahagya niyang kinagulat. Hindi ni Lucas siguro inasahan na magagawa ko ang ganon. Pero kailangan ko ring ipagtanggol ang sarili ko. At sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa'yo? Layas. Lumayas ko kung ayaw mong batasin ko yung ulo mo. Tapos ay kinuha ni Lucas ang baril, na nasa drawer lang ng bedside table, at kinasa iyon bago itutok sa akin. Ang luha ko na hindi na yata mauubos ay walang tigil sa pag-agos, habang nakatingin ako sa kanya. Bakit ganito siya sa akin? Akala ko ba ay mahal niya ako? Maya-maya ay dinampot ko ang pantalon at panloob ko na hinubad niya, saka ko inayos ang aking sarili. Hahakbang na sana ako papunta sa pintuan, ngunit tumigil ako, saka tumingin ulit kay Lucas, na ngayon ay inilapag na ang baril sa bedside table. Takot man ako ay lumapit pa rin ako sa kanya, saka yumapos ng mahigpit, at sa nanginginig na boses ay nagsalita, sabihin mong mahal mo pa rin ako, Lucas. Kasi mahal na mahal kita. Walang David, walang iba, ikaw lang. Kaya please, huwag mo akong ipagtabuyan. Inangat niya ang aking ulo, at sinalubong ko ang kanyang tingin. Gusto kong makita niya na sincere ako sa mga sinasabi ko. I'm done with you. Ibang babae na ang gusto ko, so leave. Nasabi ni Lucas ang mga salitang yun sa mukha ko. Ni hindi man lang kumurap. Alam kong wala siyang awa, sana pinatay niya na nga lang ako. Dahil ganun din naman ang pakiramdam ko. Nagyuko ako ng ulo, at nalaglag ang aking mga kamay na nakayapos sa kanya sa tagiliran ko. Bagsak ang mga balikat na tumalikod. Hindi ko alam, pero bigla kong nakita ang baril na nasa bedside table. Sa mahinang tinig ay nasabi ko, ang sakit, Lucas. Umaasa ako, masyado kitang minahal, na handa kong tanggapin ang katotohanan, ang ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Pansamantala akong tumigil sa pagsasalita, dahil pakiramdam ko ay pinangangapusan ako ng hininga. Mabuti pa nga siguro kung pinatay mo na lang ako. Unti-unti lumakad ako papunta sa bedside table, kasunod ang dahan-dahan ding pag-angat ng aking kamay, para sana kunin ang baril na nasa ibabaw noon. Ngunit bago ko pa man iyon makuha, ay hinawakan na ako ni Lucas, at hinayla palabas ng silid kung saan naghihintay si Lester. Throw her out of my property. Sigaw ni Lucas, tapos ay pumasok na siya ulit ng kwarto at pabulabag na isinara ang pintuan. Inalalayan ako ni Lester hanggang sa makababa ng hagdanan, at makalabas ng bahay. Ihahatid na. Kita, saan ka pupunta? Tanong niya. Huwag na, kaya ko nang mag-isa. Walang buhay kong sabi. Pero naalala ko ang kapatid ko, kaya naman nagangat ako ng tingin sa kanya, kasabay ang pagtigil sa paglakad. Si Miko, pakidala siya. Kay Selena. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong niya. Hindi ko rin alam, pero ayaw kong makita ako ng kapatid ko ng ganito sa ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakabawi. Nakakuha ako ng mga gamit mo, nasa sasakyan na. Talaga palang papaalisin na niya ako, pagak kong sabi, ngunit bantong hininga lang ang isinagot niya. Kung hindi rin lang mga damit na dala ko dito noong una ang nakuha mo, ay hindi ko na rin tatanggapin. Ayaw kong makakita ng kahit na anong may kinalaman sa kanya.
Pagkasabi ko noon ay napatingin ako sa aking daliri, at nakita ang singsing na ibinigay ni Lucas sa akin. Hindi ko alam na ganito pala ang ibig sabihin ng matali sa kanya. Hinugot ko ang singsing at iniabot iyon kay Lester, na tinanggap naman niya, saka nagsimula ng maglakad, lahatid na lang kita hanggang sa gate. Hindi na ako tumanggi, tahimik akong sumakay sa sasakyan, hanggang sa makarating kami sa malaking gate. Tahimik na rin akong bumaba. Ni hindi na nagpaalam pa sa kanya. Walang lingon-lingon ay naglakad ako palayo, nang hindi alam kung saan pupunta. Masakit at pagod ang buong katawan, pira-piraso ang puso, at patay ang damdamin. Hindi ko alam kung nakalayo na ba ako nang maramdaman kung tila ako babagsak, hanggang sa nagdilim na ang aking paningin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Mabigat ang katawan pati na ang pakiramdam ko, na tila may nakadagan na mabigat sa aking dibdib. Naramdam ko ang pagtulo ng mainit na likidong nagmumula sa aking mga mata, kasabay ang pagbalik mga kaganapan sa aking isipan ng nagdaang gabi. Alexa, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Lumangon ako sa aking kanan, at nakita ko ang nag-aalalang mukha ni David. Lalo akong naiyak dahil sa kanyang tanong. Naalala ko si Lucas pati na ang mga sinabi niya, at ang mga ginawa niya sa akin. Hindi na niya ako mahal, David. Ayaw na niya sa akin. Palahaw ko. Tahan na paus ka na oh, sabi niya habang sige ang pagpunas niya ng aking pisngi. Parang waterfalls na ang daloy ng luha ko. Alam ko lalo at hindi na inalis ni David ang kamay niya sa pisngi ko. Pero hindi ako nakinig, sige pa rin ako sa pagpalahaw ng iyak. Parang dito ko ibinubuhos ang lahat ng sakit na naramdaman ko kagabi, habang sinasaktan ako ni Lucas. Habang pinagtatabuyan niya ako, naririnig kong malot na ang aking boses, pati pagsigok ko ay nagpapahirap na rin sa akin para huminga. Mahal na mahal ko siya, David, mahal na mahal ko si Lucas. Bakit David? Bakit nagbago siya? Ano ba ang ginawa ko, para hindi na niya ako mahalin? Gusto ko siyang puntahan, gusto ko siyang kausapin ulit. Tinangka kong bumangon, at tinulungan naman ako ni David. Ngunit nang nakaupo na ako ay bigla akong natigilan, at tumingin sa kanya. Samahan mo ako David, tulungan mo akong sabihin sa kanya na walang nangyari sa atin na kahit na ano. Na nag-usap lang tayo. Please, David, parang awa mo na. Patuloy ang pagdaloy ng luha ko, habang hawak-hawak ako ni David sa aking mga balikat, at pinipigilan sa pagtayo. Nakatimbagang siyang nakatingin sa akin. He hurt you, Alexa. He raped you. Galit ang tinig ni David, ngunit mabilis kong pinabulaanan ang sinabi niya. No, hindi. Hindi ganun yun, David. Kusa kong ibinigay ang sarili ko sa kanya. Mahal ko siya, David, mahal na kahit na magalit sa akin ang mga magulang ko, dahil siya ang dahilan ng pagkamatay nila ay tatanggapin ko. Basta mahalin niya lang din ako. Basta, kasama ko siya. Alam kong mukha na akong desperada, pero iyon ang totoo. Mahal ko si Lucas. Alexa, mabilis kong hinawakan ang braso ni David, at nagmakaawa. Bumaba ako sa kamang hinihigan ko at lumuhad. Please, David, dalan mo ako kay Lucas. Magpaliwanag tayo na wala talagang nangyari sa atin. Na tinanong lang kita tungkol sa kaso ng mga magulang ko. Please. Lumuhad din si David, at nagpantay ang aming mukha. Hindi mo kailangang magmakaawa, Alexa. Kung kaya ko ay gagawin ko. Kaya lang, wala na si Lucas sa mansyon niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nasaan siya? Hindi. Paano ko mapapaliwanag sa kanya ang nangyari? Nagsimula na akong atakihin ng panic attack dahil sa takot. Kagabi lang ay iniwan ko pa siya. It's been 2 days, Alexa. 2 araw kang walang malay, at ngayon lang nagising. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Paanong nangyari yon? Hindi ako iiwan ni Lucas. Ang sabi niya sa akin ay mahal niya ako. David, sigurado ako na nagselos lang siya. Sobrang seloso nun eh. Halika na, nandoon lang siya sa mansyon niya. Please, David. Sige. Pero kailangan mo munang magpalakas. Hindi ka pwedeng humarap kay Lucas na ganyan ang itsura mo. Tiningnan ko si David para masiguro kung nagsasabi ba siya ng totoo. Gusto kong makita ulit si Lucas. Gusto kong makasama siya. Bakit? Ano bang itsura ko?
Nagtataka at humihikbi-hikbi ko pang tanong. You're a mess. Hindi ako naimik. Bakit? Anong nangyari? Kaya kailangan mo munang magpahinga. At pangako, sasamahan kita sa kanya at magpapaliwanag tayo. Napahinuhod ako ni David. Inalalayan niya ako sa pagtayo, at muli naman akong naupo sa kama. Ngunit pinahiga niya ako, at nang mangyari na ay saka ko lang napansin na nasa ospital pala ako. Bakit ako nandito? Ano ang talagang nangyari sa akin? Tanong ko, saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag okay ka na. Gusto ko nang malaman, anong nangyari? Pilit ko pa. I found you unconscious, malapit sa bahay ni Lucas. Actually, I followed you. Matagal akong naghintay sa labas dahil nag-aalala ako sa'yo, kung sakaling kumprontahin mo siya ay saktan ka niya. Hindi ganon ang nangyari, David. Hindi ko nagawang magalit sa kanya, mahina kong sabi sa bayu ko. Nakahiga na ako kaya kahit gusto kong itago ang mukha ko sa hiya, ay hindi ko na magagawa. Punong-puno ang katawan mo nang. Tanong ko dahil hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Anong mayroon sa katawan ko at hindi niya masabi. David, punong-puno ng ano? Well, punong-puno ng pasa at love bites. Love bites? Tanong ko, at saka ko lang naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya naman nakaramdam na naman ako ng hiya. Pero unti-unti na raw naghihilom ngayon sabi ng nurse. Hindi ako na-rape ni Lucas, David. Kung anumang masama ang iniisip mo sa kanya ay nagkakamali ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Hindi naman, sinasabi ko lang, dahil ayaw kong pag-isipan mo siya ng masama. Sabi niya ay mahal niya ako, kaya hindi niya ako sasaktan. Pero nagawa na niya, Alexa. Kaya ka nga nandito diba? Dahil sinaktan ka na niya. Hindi ako. Nagkaimik sa sinabi niya, dahil totoo naman iyon. Pero alam kong dahil sa nagselos lang siya. Magpahinga ka na at nang lumakas ka agad. Tumango na lang ako sa sinabi niya. Kung kailangan kong maging malakas para lang makaharap ko. Si Lucas ulit ay gagawin ko. Lumipas pa ang 5 araw, at naging maayos na rin ako, pati na ang pakiramdam ko. Physically. Emotionally, ay ganun pa rin dahil alam kong hindi pa kami maayos ni Lucas. Nakalabas na ako ng hospital at pansamantala akong tumuloy sa bahay ni David. May 2 kwarto ang kanyang bungalow-style na bahay, at isa doon ang tinutuluyan ko. Ayaw ko sanang sumama sa kanya pauwi dito, dahil baka kung ano ang isipin ni Lucas, ngunit dahil siya ang nagmamaneho ng sasakyan ay wala na akong nagawa. David, tawag ko sa kanya. Kakatapos lang naming mag-almusal, at alam kong papasok na siya sa trabaho. Nakangiti siyang tumingin sa akin at naghintay ng aking sasabihin, kailan mo ako sasamahan kay Lucas para magpaliwanag? Lakas loob kong tanong. Nahihiya man ako ngunit wala akong magagawa, dahil wala rin naman akong alam na makakatulong sa akin. Mamaya, pagkagaling ko sa trabaho. Sobra ang kaligayahang naramdaman ko dahil sa sinabi niya. Kaya naman pag-alis niya ay naglinis ako ng buong buhay. Para naman kahit papaano ay may nagawa ako para kay David, para sa lahat ng naitulong niya sa akin lalo na ang pagsama sa akin mamaya kay Lucas. Masayang masaya ako kahit nakabado, dahil naisip kong hindi nahahayaan ni Lucas na umalis ako, pag nagkaharap na kami. Punong-puno ng pag-asa ang aking puso, kahit na medyo kinakabahan pa rin ako. Lumipas ang maghapon at ako naman ay matiyagang naghintay sa pag-uwi ni David. Hindi ako mapakali, hanggang sa marinig ko na ang ugong ng sasakyan sa garahe. Mabilis akong tumayo mula sa aking kinauupuan para salubungin. Hi, David, nakangiti kong bati. Tumingin siya sa akin at alang-inang tumingin. Ginabi ka yata, marami bang trabaho sa station? Tanong ko. Baka kasi isipin niya na excited lang ako, dahil sa usapan namin na pupunta kay Lucas. Hindi naman, nakangiti rin niyang tugon. Sa loob na tayo. Dugtong niya na sinunod ko naman. Pagpasok ay sa sala kami dumiretso. Hinintay kong makaupo muna siya bago ako sumunod. Napansin ko ang brown envelope na inilapag niya sa masita, ngunit binaliwala ko lang iyon. Baka gusto mong kumain muna, ipaghahanda kita. Alok ko bago akmang tatayo, ngunit pinigilan niya ako. Hindi na. Ikaw ba, kumain na? Masaya akong tumango sa kanya. 8:00 na kasi at nakaramdam na rin ako ng gutom,
Kaya naman nauna na ako, kahit na nakakahiyang hindi ko man lang siya nahintay. Mabuti naman, David. Kasi may nais akong ipaalam sa'yo. Putol niya sa sasabihin ko, kaya naman napatingin na lang ako sa kanya at tumango. Seryoso ang itsura niya, at hindi ko malaman kung bakit para akong kinabahan. Naghintay lang ako sa susunod niyang sasabihin, ngunit kinuha niya ang envelope na nilapag niya at binuksan iyon. Na-curious tuloy ako. May problema ba, David? Tanong ko nang mapansin kong tila nag-aalangan na siyang kunin, ang kung ano mang nasa loob nun. Bumuntong hininga siya bago tumingin sa akin at nagsalita. I'm sorry, Alexa. Bakit siya nagsusorry? Anong ginawa niya? I'm sorry dahil hindi nakita masasamahan kay Lucas. Ha, pero sabi mo ay, balak ko naman talagang samahan ka ngayon, ngunit, hindi niya tinuloy ang kanyang sasabihin, pero inabot sa akin ang larawan. Kinuha ko iyon at tiningnan, at ganun na lang ang gulat ko sa aking nakita. Sa Manila yan ginanap. Pinasundan ko sa partner ko ang kanang kamay niyang si Lester, at iyan ang nakita niya. Titig na titig ako sa picture. Si Lucas ay napakagwapo sa suot na tuxedo, habang nakangiti sa babaeng nakaputing gown. Walang iba kung hindi si Katrina. Hindi ito totoo, hindi niya mahal si Katrina, David. Baka naman. Natigilan ako nang inabot niya sa akin ang isang papel. Kinuha ko iyon at binasa, at napag-alaman kong marriage certificate iyon. Parang gumuho ang lahat sa akin. Muli na namang naglandas ang luha sa aking pisngi. Ang hikbi ay naging hagulgol hanggang sa ako'y nagwala na. Ramdam ko ang mga bisig ni David, na yumapos sa akin, upang pakalmein ako, ngunit walang saysay iyon dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon, natuluyan ko nang hindi kinaya at nawala na naman ako ng malay. Alexa, kumain ka na, sabi ni David sabay lapag ng tray ng pagkain sa bedside, isang malit na lamesa na ipinatong niya sa kama. 5 araw na mahigit, nang malaman ko ang tungkol sa pagpapakasal ni Lucas, at simula pa nun, ay wala na rin akong ganang kumain, ngunit kailangan kong gawin dahil nang dalhin ako sa ospital, ay nalaman kong nagdadalang tao pala ako. Hindi ko alam ang gagawin ko nun, dahil ni sarili ko ay hindi ko rin alam, kung paano bubuhayin, ang batang nasa sinapupunan ko. Ramdam ko pa nga ang sakit at bigat ng katawan ko dahil sa nangyari. Sa amin ni Lucas ay may panibago pa akong intindihin. Salamat na lang kay David na laging nakasaklolo sa akin. Salamat. Mahina kong sabi dahil sa hiya. Pero nakapag-isip na ako. Sa susunod ay hindi mo na. Kailangang dalhan pa ako rito ng pagkain. Nakakahiya naman sa'yo dahil nakikitira na nga ako ay alagin mo pa. Maliit na bagay, Alexa, masaya akong makatulong sa'yo. Huminga ako ng malalim bago ngumiti sa kanya, at nagsimulang kumain habang pinapanood naman din niya ako. David, sabi ko matapos akong uminom ng tubig. Tumingin siya sa akin, at naghintay ng susunod ko pang sasabihin. Pinag-isipan ko ng mabuti ang kalagayan ko. Hindi lang isang katawan ang intindihin ko, dahil na rin sa kambal na nasa sinapupunan ko. Gusto kong makatapos ng pag-aaral, at gusto ko rin silang buhayin. Pwede mo namang gawin iyon, and I'm sure, kayang-kaya mo yon. Wala ako kahit na ano, David. Kaya kakapalan ko na ang mukha ko sa paglapit at paghingi ng tulong sa'yo. Nakikinig ako, sagot ni David. Gusto kong umalis ng bansa. Baka pwede mo akong matulungan na makapag-abroad, at doon ako magsisimula ng panibago kong buhay. Mahal na mahal ko si Lucas, at aaminin kong kahit ngayon ay ganun pa rin ang nararamdaman ko. Kaya gusto kong lumayo, pangako, magsusumikap ako, para lang mabayaran ang lahat ng tulong mo sa akin. Hindi mo kailangang gawin iyon. Whatever help you need ay sabihin mo lang. Naiintindihan ko ang kalagayan mo, and I want you to know, na naniniwala akong makakaya mo ang lahat ng ito. Salamat, David. Utang ko sa iyo ang kinabukasan ko at ng aking kambal. Ibibilin ko si Meiko kay Selena, at alam kong hindi niya papabayaan ang kapatid ko. Sa ngayon, ayaw kong makita niya ako sa ganitong sitwasyon, dahil baka kung ano pa ang maisip niya. Tumango si David, at saka lang ako nakahinga ng maluwag. Tama naman na siguro itong desisyon ko. Wala na rin namang saysay na ipaalam pa kay Lucas, ang tungkol sa kambal dahil kasal na rin naman siya.
Mayaman sila at natatakot akong baka paglaki ng kambal, ay mapahamak pa sila sa kamay ni Katrina or ni Lucas mismo. Napatunayan kong sobrang yaman nila David, nang dalhin niya ako sa Maynila kung nasaan ang kanyang pamilya. Ipinakilala niya ako sa kanyang mommy bilang kanyang kaibigan, at tinanggap naman ako. Kinausap na ni David ang kanyang pamilya, at sumang-ayon naman sila na matulungan ako. Hindi na lang na namin idinitalye ng husto ang tungkol kay Lucas, basta sinabi na lang namin na nabuntis ako, pati na rin ang kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral. Si Dom ay kapatid ni David na asawa ni Erica, ay pansamantalang maninirahan sa Amerika, at naisipan nila na isama rin nila ako, lalo at mas maganda at mas madali daw akong makakatapos ng pag-aaral. Dahil sa mga advanced learning program ng government doon, kaya sigurado daw na madali rin akong makakatapos ng pag-aaral. Sumang-ayon ako sa gusto nila, dahil wala namang masama at hindi naman ako choosy. Palagay ko ay wala na akong karapatang mamili pa, dahil ako na nga lang ang nanghihingi ng tulong. Basta ang mahalaga ay masiguro ko ang kinabukasan naming mag-iina. Isang linggo ang matuling lumipas, at bumalik na ng Pampanga si David para magtrabaho, habang ako naman ay kasama na nila Dom at Erica, papunta sa private hangar nila. Iba talaga ang mga mayayaman dahil nagagawa ng mga itong makaalis ng bansa, at makapunta kung saan-saan sa kahit na anong oras nila gustuhin. Okay ka lang ba, Alexa? Tanong ni Erica. Magkatabi kami sa upuan ng private plane nila, at hinihintay na mag-take off. Oo naman, nahihiya kong sagot. Huwag kang mag-alala at kami ni Dom ang bahala sa iyo at sa kambal. Sisiguraduhin kong magiging successful ka doon, dahil nakikita kong matalino ka bukod pa sa pagiging maganda. Maraming salamat, simpleng tugon ko. Tumango siya sa akin, at hinawakan ang aking kamay. Nasa tabi ako ng bintana, at doon sa labas ako nakatingin, hanggang sa sinabihan na kaming mag-seatbelt, dahil magte-take off na. Malayo ang tingin, habang nararamdaman ko ang pagtaas ng eroplano, ay hindi ko mapigilan ang muling pagtulo ng aking luha. Last na ito, promise. Hinding-hindi na ako iiyak. Sabi ko sa aking sarili, bago ko pinunasan at tinuyo ang aking pisngi. Okay ka lang ba, Alexa? Tanong ni Erica. Ha, 0-0. Ayos lang ako. Nakangiti kong sabi habang cargo ko si Save Ina, at nagtitimpla ng didi nila ni Savannah na ngayon ay nasa crib. Akin na nga yung baby na yan, at nang magawa mo ng maayos yan. Inabot ko naman sa kanya ang ngayon ay 8 buwan kong anak, bago siya naglakad papunta sa isa pa na nasa living room, di kalayuan sa amin. Binilisan ko ang pagtitimpla dahil nahihiya ako sa kanya, sa tuwing nag-aalaga siya ng kambal, lalo na kung bigla silang nagising habang nag-o-online class ako. Napakaswerte ko dahil nakilala ko ang pamilya ni David. Kahit na mahirap ang mag-aral at mag-alaga ng kambal, ay wala akong naging problema dahil para sa akin, ay napagaan pa rin dahil sa tulong nila Dom at Erica ang buhay ko. Sila ang naghanap ng online class ko, para sa advanced learning. Sakto ang dating ko dito sa Amerika. Dahil simula ng klase at dahil online, tuloy-tuloy lang ang pag-aaral ko kahit nabuntis ako. 1 taon lang ay nag-exam ako para ma-accelerate, at maging college student na. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis ang takbo ng buhay dito sa ibang bansa. Noong una ay mahirap makibagay, lalo na sa oras. Ngunit ng katagalan na ay natutunan ko ring mag-adjust. Binalak kong magtrabaho noong una, manggatulong sana. Malaki rin kasi ang sahod kahit part-time lang. Pero ang mag-asawang Dom at Erica na rin ang pumihil sa akin. Sila na mismo ang nagbigay ng trabaho sa akin. Nag-aaral din kasi sila, masteral at doctorate, kaya naman mas busy sila kaysa sa akin, dahil may negosyo rin pala ang pamilya nila dito na pinamamahalaan ng dalawa. Didi na Savannah, sabi ko sabay subo sa kanya ng feeding bottle niya. Malakas dumid ang mga ito, bukod pa sa pa-breastfeed ko. Sa gabi ay nag-aagawan talaga sila, at kung minsan ay bumabangon ako para lang sabay silang padedehin sa akin. Ang gaganda nila, Alexa, manang-mana sa'yo. Sa tingin mo ba, Erica? Tanong kong nakangiti, anay na akong tawagin siyang ganon, kahit na mas matanda siya sa akin. Oo naman, bulalas niya na ikinatawa ko. Pero ang totoo ay mukha silang banyaga.
Siguro nga ay maganda ako, pero alam kong iba sa mukha ng kambal. Lahi ni Lucas ang nakuha nila. Kinuha ko na sa kanya si Save Ina para padadahin ko rin. Ayaw kasi ng isang ito na nasa crib. Buti na lang at hindi mahilig sa pakarga si Savannah. Araw-araw ay naiiwan kaming mag-iina sa bahay. Naglilinis naman ako bilang tulong sa mag-asawa. Kahit na may tagalinis naman sila. Ayaw nga nila akong pakilyusan dahil mas kailangan daw ako ng anak ko. Pero kapag nakatulog na ang kambal, ay doon ako umaarya sa pagtatrabaho pati na rin sa pag-aaral. Kinakaya ko kahit na ano pa yan, dahil pakiramdam ko ay napakaswerte ko na. Minsan ay umiiyak ako. Nakakainis, kahit na nangako akong hindi na ulit luluha, ay hindi ko pa rin nagawa. Naaalala ko pa rin si Lucas, at ang nangyari sa amin lalo at nakikita ko ang kambal namin. At hanggang ngayon ay inisip ko pa rin, kung ano ang naging kasalanan ko sa kanya para gawin niya sa akin iyon. Lumipas pa ang mga araw, pati na ang mga linggo, buwan at taon. Sino ang mag-aakala na makakabangon pa ako, at malalagpasan ko ang mga nangyari sa akin? Si David ay dinadalaw ako kapag nakakakuha siya ng mahaba-habang leave, at lumaki na ang kambal na tawagin siyang daddy. Wala pa rin siyang asawa, dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang nobya, kaya ang alam ko sa ngayon ay hiwalay na sila. Accountant. No, that never happened. I am now a fashion designer and won 2 consecutive years, bilang champion sa isang fashion design competition sa New York. Online pa rin ako nag-aral. And now, I graduated with flying colors, sa isang college dito sa Michigan, kung saan kami nakabase. May mga nakilala akong kaibigan ng pamilya Calderon, na naging close ko na rin, at yung iba ay mga nakatulong din sa akin during my stay here. At ngayon nga, heto si Camille at nangungulit. May business partner ang pamilya nila, at ang gusto nun ay kumuha ng magaling na designer para sa clothing line nila. Ayaw ko sana, dahil mas feel kong magkaroon ng sarili kong clothing line. Freelance fashion designer na ako, at okay na ako sa kinikita ko. Sobrang laki na nga tapos kasama ko pa ang kambal sa lahat ng oras. Isang bagay na gustong-gusto kong gawin, ang maging full-time mom. Please naman, Lexa. Iyon na ang naging tawag nila sa akin, simula nang manalo ako bilang champion, sa unang fashion design contest na sinalihan ko, at Lexa ang ginamit kong pangalan. Alam mo naman ang take ko dyan, Camille. Di ba uuwi ka rin naman ng Philippines para sa brother mo? Kahit 1 year lang, tapos balik na. Kayo rito. Paano ang mga anak ko? You can bring them with you. Ako na ang bahala sa tutuluyan nyo sa Manila, basta please lang help. Our company. Paano ba naman akong makakatanggi dito, kung isa siya sa mga tuwang-tuwa noon sa kambal, at siyang nag-aalaga, lalo na kung kailangan ko silang iwan para sa importanteng school activity. Bumuntong hininga ako at saka nagsalita. 1 year lang, Camille ha. Payag ka na. Tanong niyang mukha ng excited. Basta 1 year lang. Deal, sabi niya. Kaya after more than 7 years, heto ako at naghahanda ng pagbalik sa Pilipinas. Balak ko na rin isama si Meiko dito sa Michigan, pagkatapos ng isang taong usapan namin ni Camille. At dito na po nagtatapos, ang 18 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.